Ang title ng aking i-share ngayon sa inyo ay How Can You Say That Your Miracle is Coming? How can you say that your miracle is coming? Paano nga ba natin masasabi na merong miracle na parating sa ating buhay or malapit na ang miracle na pinagpepre hinihingi natin kay God? Okay? So yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga sa biyaya ng Diyos. But before that, let's pray. We praise you, Lord. We glorify your name. We honor you. You are good. You are God. You are worthy to be praised. Lord, thank you so much for this wonderful day na ipinagkaloob niyo po ulit sa amin. Salamat po sa biyaya na makapag-aral, makapag-usapan ang iyong mga banal na salita. Lord, thank you po dahil kahit hindi kami nakakapag-gather physically, binibiyayaan niyo po kami na makapag-worship together sa pamamagitan po nitong mga technology na kayo rin po mismo ang nagbigay sa amin ng wisdom para magawa ito. Salamat, Lord. Lord, thank you sa panibagong araw na ito at sa buhay ng bawat isang hinahayaan niyong patuloy po na maka-join sa amin via FB Live. Salamat, Lord. Lord, humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, sinasadya man po o hindi. Forgive us, O God. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. Sa umagang ito, dalangin namin ang pagsama niyo po, Holy Spirit. Turuan niyo po kami. Bless my lips as you bless the ears, the hearts ng mga makikinig. At salamat, Lord, for we believe that our miracle is on its way na. Our miracle is soon ma-experience, marireceive na namin. And Lord, hayaan niyo po, makita namin sa aming mga pag-uusapan, pag-aaralan, na tunay nga pong ang iyong katugunan sa aming mga dalangin, ang hinahangad, hinihingi naming miracle, ay parating na at mararanasan na namin. Salamat po, Ama, sa inyong mga kamay, dinededicate po namin ang service na ito. Be blessed, O Lord. We are declaring maayos na internet connection, malakas na signal, maayos na daloy ng kuryente. At salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang mangunguna sa amin. We declare your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Salamat, Lord. Mapagpala po ang lahat ng makakarinig, maaabot ng mga tinig na ito. At salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang magtuturo sa aming lahat sa araw na ito. To you alone, all the glory and honor, dinededicate po namin sa inyo ang service na ito. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Praise God. Palakpakan muna po natin si Jesus. Okay. So again, ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay How Can You Say That Your Miracle is Coming? What is a miracle? A miracle po, masasabi natin ito ay miracle if ito po ay nangyari una out of our control. Paano mo masasabi ang isang bagay ay miracle? Kapag this is beyond the natural law. Okay? Ano ba yung mga natural law? The law of gravity. Na kung saan pag merong tumaas, yan ay babalik pababa. Ayan. Oh. Ano pa? Marami yan eh. Pero kapag may isang phenomenon o isang pangyayari na naganap at beyond sa natural law, so ibig sabihin ito ay miracle. Yung ganamang ilang patak na langis ay biglang dumami at napalagay sa napakaraming lalagyan hanggat may lalagyan ay may langis. At nung nawala na ang lalagyan, saka lang tumigil ang langis. Anong tawag doon? Okay. So that's a miracle. So we can say that the thing that happened is a miracle kapag it is beyond the natural law. Ano pa? Ang miracle po, masasabi mo ang isang pangyayari ay miracle kapag hindi na talaga ikaw mismo ang kumilos para doon. Obvious na
may fingerprints ni God. So si God na talaga yon, si God na talaga ang gumawa, and that is a miracle. Okay? So ngayon, ako naniniwala, marami po sa atin ay praying for something. You're asking God na ikaw ay maka-experience ng isang breakthrough. It could be breakthrough sa iyong business. It could be breakthrough sa iyong pamilya. It could be breakthrough doon sa mga bagay na alam mo at matagal mo nang hinihingaan kay Lord na magkaroon ng buhay. Magka-level up. Mabago, maayos. It could be breakthrough sa inyong relationships. I don't know. Pero isa ang alam ko. Lahat tayo ay naghahangad ng isang himala. Naghahangad ng miracle. At paano ko nasabing miracle na ang hinahangad ng marami? Kasi nga, sa ganang ate, hindi natin kaya eh. Matay man nating isipin, ay hindi talaga natin magagawa. That's why, for us, what we're asking to God is not just a mere prayer, but a miracle. So ngayon pong umaga, pag-usapan natin, ano ba yung mga hints or clues na ibinibigay ni Lord sa atin para malaman natin that our miracle is on its way o parating na? How can we say that our miracle is coming? So, syempre, ang pinagbabasihan ko nito ay yung mga miracles na naganap in the Bible. Kasi ito napansin ko, may common denominator po, church, ang mga miracles na naganap sa Bible. Ano yung common denominator na yon? Lahat sila may mga signs and clues bago naganap. Again, may mga signs and clues na ipinrovide si Lord doon sa naka-experience ng miracle bago naganap ang miracle. Siyempre, napakadami po ng miracles na naganap sa Bible. Nag-research po ako, sobrang dami sa Old Testament, sobrang dami rin sa New Testament. Okay? Kaya hindi na natin iisa-isahin. May mga ilan-ilan lang tayong pag-uusapan. Para lang makita mo na may mga clues or hints talaga. Para masabi mo that miracle is on its way na. Sino po rito yung gusto niyang malaman na palapit na o parating na ang miracle ni Lord sa iyong buhay? Amen? Wow. So, pag-usapan natin. Number 1, paano malalaman kung ang miracle ay parating na sa ating buhay? Number 1, your path is uncomfortable. Your path, P-A-T-H, is uncomfortable. Kapag ang iyong nilalakaran, nalandasin o daan ay uncomfortable na. May mga nakaka-relate na kagad sa number 1. Di ba minsan parang ang gulo-gulo na and you don't know where you're going? Or it could be, kung hindi mo man na malaman kung ano yung landasin na lalakarin mo dahil ang gulo-gulo na, or maaari namang ang dinadaanan mo ay ang tagal-tagal, ang haba-haba. Sino ho yung naka-experience na mag-travel at noong nakita mong naubos na ang sementadong kalsada, sabi mo, malapit na. Bakit? Ay, ubos na ang kalsada rough road na. At dito ang tuwa ka na, rough road na. At tapos, sabi mo, nag-aamoy dagat na, magabok na, magabok. Buhangin na, nag-aamoy dagat na. Halimbawa, para papunta ng resort or ng tabing dagat, At nung natapos na ang rough road, inaasahan mo'y buhangin na ay simento uli. At sabi mo, ano ba yan? Simentado na uli. Ano kang haba ng daang ito? Alam niyo sa buhay minsan ganun din, para bagang, ang tagal-tagal na. At di bali sana kung mahaba lamang ang daan mahabang bako-bako. Di ba? Sino naman yung naka-experience na rito na nung ang ine-expect mo, pupunta kayo ng dagat. Pero hindi mo ine-expect na sa dadaanan nyo pala, may pre-powder. Kasi malikabok. May pre-massage. Kasi batuhan ng daan. Okay.
Bali sanang yung smooth sailing ang pag-iintay. Ano? Ang mahirap kasi yung minsan, ang tagal-tagal na nga nang iniintay mo, tapos ang baku-baku pa yung pag-iintay habang ang dinadaanan mo habang nag-iintay ka. Ano yun? So uncomfortable sa madaling salita. But remember that the path to a miracle often goes through uncomfortable territories. Ang daan patungo sa himala madalas ay sa mga uncomfortable na lugar. 'Di ba? Sabi po sa Bible, sa 1 Kings chapter 17 verses 8 to 10. 1 Kings chapter 17 verses 8 to 10. Then the Lord spoke his word to Elijah. Go to Sarephat in Sidon and live there. I have commanded a widow there to take care of you. So Elijah went to Sarephat. Bakit ko ito binasa sa inyo? You know the story. And if you're not familiar, so ikukwento ko ng mabilis sa inyo. Si Elijah po ay gustong patayin ni Jezebel. Ano? At dahil natakot siya, kakaiba kasi after ng isang matinding miracle na pinerform ni Lord sa pamamagitan ng buhay ni Elijah, at ito, nagtatago si Elijah dahil natatakot siyang mapatay ni Jezebel. Imagine that. Di nagtatago ngayon itong si Elijah. Ang una niyang pinagtaguan ay isang kuweba na kung saan siya inalagaan ni Lord doon. Na doon ay merong malapit na ilog, doon siya umiinom, at pinadadalhan siya ni Lord ng mga uwak, at yung uwak na may dalang pagkain, kaya hindi siya nagugutom. Dumating na po ang panahon na tumigil na ang pagdi-deliver ng mga uwak ng pagkain kay Elijah. Makaika naman ng mga uwak kaya Elijah. Tuo ka ng siniswerte, tama ka na. Ano? Okay, so di tumigil na ang pagdi-deliver ng pagkain at naiga na rin daw yung ilog na iniinuman niya. Kaya sabi ni Lord, doon sa binasa kong verse, Elijah, tapos na ang delivery sa iyo ng mga uwak at naiga na rin ang tubig sa ilog na iniinuman mo. So lilipat ka na ng pwesto ha. Sabi ni Elijah, Lord, saan po? Sa Sarephat. Meron doon byuda. Bibigyan ka nun ng makakain. Okay? So anong ginawa daw ni Elijah? Si Elijah ay pumunta na doon. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin ng instruction ni God kay Elijah mula sa kanyang kinauroroonan patungong Sarephat ay ito. Kailangan ni Elijah maglakad. Siyempre, wala namang sasakyan, wala rin naman din siyang hayop na sasakyan eh. Kailangan niyang maglakad ng more than 100 miles. Kailangan daw maglakad ni Elijah ng more than 100 miles para makarating dun sa Sarephat. Take note, ang lalakaran po niya ay disyerto. At again, take note, nung time na iyon ay tagtuyot. Disyertong tagtuyot. Dito yung tuyo. Tuyong tuyo. Grabe yun. Hindi komportableng maglakad down. Nung mga nakaraan niyang tagbanas. Ang hirap. Hindi naman tayo naglalakad na. Nasa bahay lang ha. Tabanas. Ang hirap, very uncomfortable. How much more itong maglalakad pa sa initan talaga? Hindi basta initan ha, disyerto at tagtuyo. So, narinig natin, malayo. Narinig natin, mainit. Narinig natin, tagtuyot. Pero hindi lamang yon ang nagbibigay ng uncomfortable feelings kay Elijah sa kanyang pagta-travel from his place going to Sarephat. Remember, kaya siya nagtatago kasi gusto siyang mapatay ni Jezebel. And actually, meron pong bounty sa kanyang ulo. Imagine niyo, sabi ni Jezebel, sino makakapatay din sa Elijah aray? May premyo sa akin. So, ibig sabihin,
Hindi lamang malayo, hindi lang mainit, hindi lang sa tagtuyot, kundi napaka mapanganib po ng kanyang paglalakbay na ito. Bakit? Anyone na makakilala sa kanya at may interest dun sa bounty o premyong inilaan ni Jezebel para sa kanyang ulaw, ay immediately susunggaban siya upang siya ay tsugiin, patayin. So imagine, this instruction from the Lord, hindi madali. Kung tutusin, nung binasa natin, parang andali lang. Sinabi ni Lord kay Elijah, pumunta ka sa Saripat. At anong sabi doon? At si Elijah nga ay pumunta ng Saripat. Pero kung pag-aaralan mo, hindi yun basta ganon. Very uncomfortable. Okay? At pagdating niya po ng Saripat, sige. Nakaligtas siya sa pagiging uncomfortable sa layo ng nilakad. Ito, na napakalayo ng more than 100 miles. Ano pa? Nakaligtas siya sa uncomfortable feeling ng init at pagod dahil na rin ng drought o ng tag-init. At nakaligtas siya sa panganib laban sa mga bounty hunters. Mga bounty hunters that time. Okay? Pagdating po niya ng Saripat, ang nadatnan po niya doon ay isang pagan town. Yes, ang lugar po ng Saripat ay lugar ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. Imagine that. At imagine niyo na ang isang propeta ng Diyos ay pupunta sa lugar ng mga taong hindi kumikilala sa tunay na Diyos. So possible pa na itong mga ito ay allied force ni King Ahab at ni Jezebel. So posible rin na nakatimbre na si Elijah sa lugar na yan. Ito na very uncomfortable. At ito pa, sabi ni Lord, ang magpapakain sa iyo ay isang balo. So, if I were Elijah, nai-imagine ko na pag sinabi yun ni Lord sa akin, ini-imagine ko na yung balo ay balong mayaman, biyuda. Di ba? Biyudang mayaman na maraming kayamanang iniwan ng ang yumaong asawa. Parang gayon. Dahil, doon ako papupuntahin ni Lord, di malamang maraming pagkain doon. Pagdating po ni Elijah, and you know the story, ang na-meet po niya ay isang biyudang, isang kain na laang daw, last kain na, at pwede na siyang mamamatay na. Aray ko. So, imagine si Elijah po ay nakaligtas sa very uncomfortable feeling of a very long travel. Nakaligtas siya dun sa very uncomfortable feeling ng sobrang init na paglalakbay. Maaaring nakaligtas siya sa uncomfortable feeling na sino man yung mga makasalubong mo along the way ay baka ikaw ay gawaan ng masama. Diba? Pero itong feeling na ito ang mahirap ligtasan ano yon? Yung pakaramdam na laskain na nung mag-ina, aagawin mo pa. Hello? Very uncomfortable. Ikaw kaya? Ikaw kaya kay Elijah? Nakita mo at sinabi sa iyo, ay utoy, are ay huling kanin na namin. Pag nakain namin na rin mag-ina, mamamatay na kami dahil wala nang susunod. Sa tingin mo, kaya mo bang sabihin sa mag-ina, siya, yung pala na may huli na akin na lang. Very uncomfortable for Elijah na sabihin yan. Pero anong ginawa niya? Sinabi niya. Yun ang sabi ni Lord Bakit ko to nilalatag sa inyo?
Miracles don't happen when things are comfortable. Miracles don't happen when things are comfortable. So, kailan nangyayari ang miracle? Miracles happen when things are uncomfortable. Okay, alam nyo, sa totoo lang, sa planong ito ni Lord para kay Elijah, kung isip ng tao ang gagamitin to describe itong planong ito ni Lord para kay Elijah ng pagpapakain ng balo. Balo ang magpapakain, ha? Hindi pakakain kay Elijah yung balo, ha? Mga kakamali kayo ng iniisip. Okay. Pwede mong sabihin na may tatlong maling bagay dito sa hinayaan ni Lord mangyaring ito kay Elijah. Ano kaya yung tatlong bagay na yung pwede mong sabihin may mali? Pwede mong sabihin that God send Elijah in the wrong direction. God send Elijah in the wrong direction. Bakit? Ay napakalayo, napakainit, napakapanganib ng lugar. Ano pa? Pwede mo ring sabihin na God send him in the wrong location. Sabi ko nga sa inyo, pagan town yung Saripat. At ito pa, maybe pwede mong sabihin that God send Elijah to the wrong person. Bakit? Ay, balo na nga, balong, wala namang say sa buhay. Isang kain na lang at mamamatay na. Pero kahit ganon, ano mapapansin natin? Elijah obeyed and Elijah experienced a miracle. Church, maaaring nasasabi mo that you are in the wrong direction. Maaaring na-experience mo ngayon at nakikita mo na maybe you are in the wrong location. At maaaring sa iyong buhay, nakikita mo that you are surrounded with wrong persons. Very uncomfortable situation. Church, kung naririyan ka na sa sitwasyong iyan, your miracle is on its way. Ano sabi ko? Kapag nariyan ka na sa very uncomfortable situation, your miracle is on its way. But it will not happen. Miracle will not happen even if your situation is uncomfortable unless you obey. So yun naman yun. Yun ang susi. Para naman ma-activate mo yung miracle na parating na. Kapag uncomfortable na ang pangyayari sa buhay mo, you need to obey. Kasi nga, madalas, ang miracle ni Lord ay nangyayari sa mga uncomfortable territories or uncomfortable situations ng ating buhay. Remember, si Moses po naka-experience ng miracle. Kailan? Nung malapit na ang mga kaaway. Kapag nung corner na sila, doon nahati ang dagat na pula. Tandaan niyo yun, ha? Nung corner na sila, doon nahati ang dagat na pula. Sino po ang mga nakaka-experience dito na para bagang kino-corner ka na ng sitwasyon? Kino-corner ka na ng buhay? Church, kung kino-corner ka na, umanda ka. Your miracle is coming. Kapag kino-corner ka na, kapag na-corner ka na, mahahati na ang dagat na pula. Wow. Amen? Ano pa? Mapapansin ninyo, kailan natalo ng Israel si Goliath? Nung wala nang gustong lumaban kundi isang bata. Hopeless situation. Maaaring nakikita mo na maliit na lamang na bagay ang meron ka at sa tingin mo ay maiisalba pa ba ako nito? Believe me, si Lord mahilig gumawa ng himala
using small things in life. Again, remember, throughout the Bible history, si Lord mahilig gumamit ng maliliit na bagay sa buhay para gumawa ng himala. Ano ang pinadami ni Lord sa buhay ng balo? Langis. Ilang patak na lang na langis. Ano ang pinadami ni Lord do sa buhay ng isa pa uling balo? Kaunting harina at kaunting langis. Remember, laging kaunti, laging maliit, laging hindi, parang di mahalaga. And again, going back sa sinasabi ko kanina, sino po ang ginamit ni Lord para tumalo kay Goliath? Si David. Na according po sa description sa Bible, ang sabi ni Saul, mamula-mula ang pisngi at mukhang may gatas pa sa labi. So, ibig sabihin, bata pa. Inexperience. Maaaring ikaw is nagsasabi or nakikita mo yung sarili mo as an inexperienced individual. Ako kaya may mararating, ako kaya magiging successful. Well, kung ikaw in your field or in your business or in your work ay dinidescribe ka as mapula-pula ang pisngi at mukhang may gatas pa ang labi, well, humanda ang company mo, humanda ang boss mo. Bakit? Mahilig gumamit si Lord ng mga mukhang small para mag-miracle sa buhay ng mga tao. Amen? Kaya kung minamaliit ka, humanda sila. Maghihimala ang Diyos sa pamamagitan mo. Amen? Okay. Ano pa? Napapansin nyo, naalala ko nung sa Bible, meron din ganito eh. Noong sina King Jehoshaphat ay inaatake ng mga kaaway, ano nangyari? Sabi niya, Lord, tulungan niyo po kami. Ayaw po namin kami matalo ng mga ito. At anong sabi ni Lord? Sige, ilagay mo sa unahan ng iyong army ang mga worship team. Ang mga choir. Imagine niyo kung sa atin sa San Jose, ano? Kung sinabi ni Lord sa atin, ilagay niyo ang worship team sa harapan at sila ang unang-una nahaharap sa mga kalaban. Iniisip-isip ko, sino ka mga taga-worship team natin? Ay kalalaki ng katawan ng taga-worship team eh. Si Remo, si Aiban, tapos naka-assign pa si tutor. Naka-assign si tutor. Tapos si Bieber. Di bale, may laban-laban tayo doon sa drummer. Si Rick. Yung isang drummer, may laban-laban tayo. Si Carlo. Yan. Yan, ang mga taga-worship team. Sabihin nyo naman ni Pastor, wala nagang malaki-laking panlaban. Si John. Yan. Matangkad. Imagine ninyo ang sabi ni Lord, ang ilagay sa unahan ay worship team. Ay hindi naman ho yan pang panlaban pang worship ho yan. Hindi, basta yan ang ilagay mo sa unahan. And you know the story. Ano nangyari? The Lord gave them that battle. Sila ang pinanalo ni Lord. Anong ginawa ng mga taga-worship team? Nakipaglaban? Hindi. Di syempre nag-worship. Miracles never happen in your comfort zone. Maaari kasing Jehoshaphat will take pride kapag yung army niya ang talagang nakapront sa labanan. But what God did, nilagay ni Lord sa unahan, pinalagay ni Lord sa unahan ay yung mga hindi talaga pangdigmaan. Bakit? Para ipakita na ang nangyari talaga ay miracle. Miracles never happen in your comfort zone. So if you are expecting miracle and still you're staying in your comfort zone, walang miracle dyan. When everything is settled in your life, you don't need a miracle. You only need a miracle kapag ikaw ay nasa mababa na sitwasyon ng buhay. So, the question is, saan ka nakakaramdam ngayon ng uncomfortable feeling? Saang sitwasyon ng buhay mo na ikaw ay uncomfortable?
Sa finances ba? Humanda ka. Magmi-miracle na si Lord sa iyong buhay, sa finances life, sa financial life mo. Ano sabi ko? Kung ikaw is feeling uncomfortable sa iyong financial life, the Lord will let you experience miracle in your financial life. If you believe in it, claim it, and you say amen. Okay? Paano, Pastor, magmi-miracle si Lord? Hindi ko alam. Pero most likely, the Lord will use someone para mag-send ng pera o blessing sa iyo. And syempre, yung gagamitin ni Lord yung tao, ay di syempre hindi naman nga maggagagala. O halimbawa nasa ibang bansa, hindi basta makakapunta sa iyo, so anong gagawin? Hihingi sa iyo ng bank account. Yan na nga baga, napag-usapan na naman yung bank account. Kaya nga sabi ko sa aking life group no isang araw, mag-open na kayo ng inyong bank account. Para kapag ka the Lord touch somebody to send money or blessing to you at humingi ng bank account sa iyo, may maiibigay ka. Yeah. Meron akong kilala merong gustong magtanim sa kanya. Ay walang bangko. Ay di ang meron ang may bangko, yung kanyang ate, saka yung kanyang kuya, ay ano nangyari? Di doon ipinadala. Ay ano kung sumunod na nangyari, Pastor? Aywan ko kung nakuha na niya. Malamang yun Mahirap kasi may mga nadaan pa sa bangko ng may bangko. Dahil pag ikaw gay nahirita ng bigay naman, di wala ka nang magagawa. Bakit? Nakihulog ka lang sa bangko nila Kaya, have your own. Maganda yung meron ka. Kaya pag ako'y nagdeklara that the Lord will send blessings to your bank account. Hindi ka maka-amen. Bakit? Wala kang bank account. Kaya, pagka medyo lumuwag-luwag na, mag-prepare ka ng mga requirements at ikaw ay mag-open ng account para madali kang i-bless. Amen ba? Okay. Pastor, yung pang-o-open ho. Ganun may pang-o-open na nga lamang, hindi mo pa mapanampalatayaan. Yung pag namang may magpapadala sa iyo ng blessing ang mga panampalatayaan mo. Okay? So, if you feel uncomfortable emotionally, relationally, physically, maybe you're nervous, unsettled, insecure, congratulations. Bakit? You're on the path to a miracle. Parating na ang miracle mo. Kaya kapag nakakaramdam ka na ng hindi komportable sa iyong sitwasyon, gayahin mo si Elijah. Sumunod ka kay God at ma-experience mo ang miracle along the way. Okay? Sumunod ka lang at makakaranas ka ng himala. So that's number 1. Paano natin masasabi that our miracle is coming? Your path is uncomfortable. Number 2, ano mo masasabing malapit na ang himala? You're in the waiting period. Nandun ka sa panahong ikaw ay pinag-iintay at nasusubok na ang patience mo. Sa panahong inip ka na, ang himalay malapit na. Ano yan? Sa panahong inip ka na, ang himalay malapit na. The more na nagngingit-ngit ang kainipan sa iyo, the more na lumalapit na ang himala sa buhay mo. Kaya kapag tumitindi na ang tukso para mainip, para sumukot bumitaw na sa ipinananalangit, pinananampalatayaan mo, doon mo malalamang napakalapit na pala nga. Kaya ang keyword dito ay learn to trust God's timing. Pwede mo kasi itong intayin Pwede mo namang intayin. Kaysa ikaw ay bumitaw. Yun lang naman ang choice mo. To wait. Kaysa mag-give up. Ano nangyayari sa mga naiinip?
Ang nangyayari po sa naiinip ay ito, binabraso. Nagmamans effort. Bakit nga ba naiinip? Kasi hindi dumarating sa panahong ine-expect. Kaya nangyayari, para masunod yung expectation na yon, nagmamans effort. Pag nagmans effort ka, kapatid, ang magiging resulta niyan ay hindi mo na pwedeng tawaging miracle. Bakit? Ikaw ang kumilos eh. Kailan, sabi ko nga sa inyo, kailan nasasabi na ang isang pangyayari ay miracle? Si Lord ang kumilos. Si Lord ang gumawa. At ang source po ng miracle is always unexpected. Bakit? Kasi nga hindi mo alam dahil hindi ikaw. Okay? Ano ba maganda example nito? Nainip. Si Abraham po ay naka-experience ng miracle ni God. Matinding himala. Bakit? Yung ganamang halos 100 taon na, 99. 99 years old si Abraham nung mabuntis ang kanyang asawa. At nung nanganak ang kanyang asawa the following year, ay di 100 years old na siya. At hindi lamang ho kasi basta matanda si Abraham at si Sarah. Sila po'y baog. Kaya talagang double-double blessing, miracle after miracle. Okay? Pero ito po nangyari. Bago po nangyari ang himala, na si Sarah ay nagkaanak, kahit sila ay nasa matandang edad na, nasabi na po ito ni Lord kay Abraham. Sinabi ni Lord kay Abraham na ikaw at ang iyong magiging binhi ay magiging ama ng isang bansa at ng maraming nasyon. So sabi ni Abraham, ayos yun, mangyayari yun. Kaya lamang, napakatagal na ng panahon, matapos sabihin yun ni Lord sa kanya, wala pang nangyayari. Ano nangyari? Si Abraham po'y nainip, kaya siya'y nagmans effort. At ano ang kanyang ginawa? Kinuha po niya ang katulong ng kanyang asawa at inanakan niya. Yun. So tuwan-tuwa siya, may anak na siya. Pero hindi yon ang way ni Lord para magkaroon siya ng anak. Yun ang way niya. Pero hindi yon ang way ni Lord para sa kanya. Okay? Minsan kasi, church, we receive something from God. Nakatanggap tayo ng declaration or ng promise. Halimbawa, sinabi sa isang preaching, narinig mo yung promise na pinangahawakan mo, naideklara at ikinilaim mo. At ito na nga, may waiting period. Ang problema ay kapag nainip na yung tao at gumawa na siya ng sariling aksyon para mangyari na yung sinasabi. Minsan kasi ang katwiran natin diyan sabi rin naman ng Bible faith without action is dead. That's the one. Oo nga. Pero alam nyo, minsan, faith requires one action only. At anong action yon? Believe. Again, sometimes faith requires one action only. At ano yung one action only yon? Yung nag-iisang action na nire-require ng faith. Believe. Just believe. You don't need to do something else. You don't need to do kung ano pa man. Just believe. Okay? Kaya, itong si Abraham, di sinamahan ng gawa. Ano nangyari? Dahil lang pananampalataya ni Abraham, sinamahan niya ng gawa. Gumawa. Ay di nakagawa. Hindi nga lang yon ang perfect will ni Lord para sa kanya. Aray ko.
Ano mapapansin mo pa? Yung resulta ng gawa natin, laging inferior sa resulta ng gawa ni God. Laging inferior. Ano ba ibig sabihin ng inferior? Mas mababang uri, mas mababang level. Yung gawa ng tao compare sa gawa ni God. At sometimes we are settling for the good things that we did. Ano? Yung resulta ng ating gawa, minsan nagsesettle na tayo doon. Bakit? It's good. But always remember that the Lord's will for us is not just good, but the best in life. Yan kasi lagi ang kalaban, sabi ko nga, madalas, yan ang laging kalaban ng best, yung good. Kaya do not settle for the good. Always ask God for the best. And God will give you the best if you will learn to trust His timing. Wait for Him. Okay? At kung hindi mo na maunawaan, dahil kailangan paraging pag-intayin at di mo na maunawaan ang mga kaparaanan ng Diyos, let me read to you this verse upang tayo mapaalalahanan. Isaiah chapter 55 verse 8. Isaiah 55 verse 8. My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. Ayan. Sabi ni Lord, ang aking pag-iisip ay napakalayo kumpara sa pag-iisip mo. At ang aking mga kaparaanan ay napakalayo at hindi mo kayang imagine. Napakalayo sa kaparaanan ninyo. Kaya, ang kailangan mo lamang ay maghintay. Bakit? Kasi kapag yung miracle, naunawaan mo kung paano mangyayari, nalaman mo kung paano at nalaman mo kung kailan, church, hindi na miracle yun. Hello? Kaya nga't siya'y miracle kasi hindi mo alam kung paano mangyayari. Hindi mo alam kung kailan. Unexpected. Kaya yan yung miracle. Okay? Kaya, kung medyo naiinip ka na, kapatid, ito ang sabihin mo at ito ang ideklara mo. I don't know how God is going to do it, but I know He will do it. I don't know how God is going to do it, but I know He will do it. Hindi ko alam kung paano gagawin ni God. Basta ang alam ko, gagawin ni God. Amen? Yon ang nananampalataya. Yon ang mga makakaranas ng himala. Ano nga uli ang linya ng mga makakaranas ng himala? Hindi ko alam kung paano gagawin ni God. Basta ang alam ko, gagawin ni God. Amen? Okay. So, that's number 2. How can we say that our miracle is coming? Number 1, your path is uncomfortable. Number 2, you're in the waiting period. And lastly, number 3, pangatlong bagay na gusto kong makita ninyo na magbibigay sa inyo ng sign na malapit na ang miracle mo ay ito. Number 3, when all you need is God. When all you need is God. Hindi ka pa naghahangad, nag-iintay ng himala kapag may iba ka pang inaasahan. Hindi mo pwedeng sabihing himala. Ang iniisip mo, ini-expect mo, iniintay mo, kapag meron ka pang ibang inaasahan bukod sa Diyos. God is all you need. Ito naman kasi ang totoo eh. Sa pag-iintay po natin ng tugon ng Diyos, lalo pat isang miracle na talaga ang hinihingi mo. Sa ating paghihintay, dumadating tayo doon sa punto na ang hirap-hirap na. Nahihirapan na tayo, nakakapagod, nakakalungkot na.
Yung habang tumatagal yung sitwasyon na hindi pa naaayos, at iniintay mo nga ang himala ng Diyos na siyang mangyari, tumayos doon. So, doon sa waiting period niya, doon sa number 2 pinag-usapan natin, ang mga epekto nun minsan nga, nakaka-put down, nakakalungkot. Ano? Pero, ano man ang kaharapin natin, while waiting for the miracle na ipoprovide, ibibigay ng Diyos sa atin, ito ang kailangan mong tandaan, church. Kailangan nating tandaan. God is all we need. God is all we need. Kasi, minsan, dadating tayo doon sa puntong mag-iisip ka na, mangyayari ka kaya? Minsan, lalagyan ka na ng kaaway sa isipan mo ng ganung doubt, mangyayari ka kaya? At, aminin man natin o hindi, may mga pagkakataong tayo'y naaapektuhan ng mga doubts na yon. Minsan nag-a-agree na rin tayo at sinasabi natin, mangyayari nga. Alam nyo, ang pinakamagandang paraan para hindi ka maapektuhan ng mga doubts na yan ay ito. Remember that God is all we need. Mangyari man o hindi, ang Diyos ang kailangan ko sa buhay ko. Yun eh. Tapatan tayo sa buhay na ito. Pag hindi ka dumating sa punto na ang Diyos lang talaga ang pinakakailangan mo sa buhay mo, lagi kang magda-doubt kung may mangyayari ba talagang miracle sa buhay mo. Tapatan tayo. Kaya mo bang i-claim na hindi mo na kailangan ng savings? Na hindi mo na kailangan ng maraming pagkaing nakastak sa bahay? Na hindi mo kailangan ng trabaho o negosyo? Na ang kailangan mo lamang ay ang Diyos? Di ba? Kaya mo bang i-claim yun? Na hindi na ako maghahangad ng iba pa. Sapat na ang Diyos. Di ba? Nakakapatahimik ka na. Bakit? We have our dreams. Hindi man masama yun eh. Will ni Lord nga para sa atin yung tayo mangarap. Gusto ni Lord tayo mabuhay at mabuhay ng masagana. Pero at the end of the day, can you claim, can you say na wala akong ibang pinakakailangan sa buhay na ito kundi ang Diyos lamang? Pag nangyari yan sa buhay mo, believe me, the Lord will add everything unto you. Miracles after miracles ang mararanasan mo sa buhay mo. Bakit? Kasi naging malinaw na hindi naman talaga lamang yung miracle na yon ang hinihingi ko. Ang mahalaga is not the miracle. Ang mahalaga is the miracle maker. Hello? Minsan kasi, sa sobrang tindi ng desire natin to receive the things that we're praying for, yun na ang nagpapatibok ng puso. Yun na ang tumatakbo sa isip. Yun na ang bukang bibig. Kaya kapag dumating ka na doon sa puntos na you're asking not for the miracle na, but for the presence of the miracle maker, believe me, your miracle is on its way. Lagi nating tatandaan, church, puso ang inuuna bago ang himala, bago ang pagpapala. Bago nahati ang dagat na pula, tiningnan muna ng Diyos kung talagang si Moses ay magtitiwala sa kanya. At nagtiwala si Moses, nahati ang dagat na pula. Bago dumami ang tinapay at isda sa panahon ni Jesus, tiningnan muna ng Panginoon ni Jesus kung may magtitiwala ng baon sa kanya. Kung may magtitiwala ng blessing. Sabi po kasi ng ibang mga Bible scholars, posible naman daw, posibleng yung iba doon, may mga baon ding pagkain. Ganun may kiragala, lalayas ka, pupunta ka sa lugar na di mo sigurado kung saan ka makakarating.
Di sigurista yung iba dyan. Sino yung mga sigurista? Ako po kasi honestly, lagi akong may biskwit sa aking bag. Bakit? Magaling na yung sigurado. Magkagutuman man, magkabiglaan, may mga dudukot. Ano? So ako'y naniniwala na posibleng hindi lamang yung bata ang may dalang pagkain that time nung nagparami si Jesus ng tinapay at isda. Okay? Ako'y naniniwalang hindi lang yung bata. Pero bakit nagpahanap pa si Jesus? To check, to see kung merong magtitiwala ng pagkain, ng blessing niya. Hello? At may nagtiwala yung bata. Pinarami ni Lord ang tinapay at isda. Kaya sabi ko sa inyo, puso muna ang uunahin bago ang himala. Aayusin muna ang lalagyan, ang sisidlan, bago ibuhos ang pagpapala. Kaya kapag ang puso natin ay nakapokus pa rin sa himala kesa sa magbibigay ng himala, and that is God, believe me, magtatagal pa yan. Hindi pa mangyayari yan. Pero once nakita na ng Diyos na ang puso natin is expecting not only for the miracle but for the presence of the miracle maker, malapit na ang himala mo. Praise God. So let's trust Him. Okay? Trust the Lord. Expect God in your life. Masasabi mo lamang na miracle na ang mangyayari kapag wala ka nang inaasahan, kundi ang Diyos na lamang. Kaya ako, naniniwala na may mga pagkakataon that the Lord is letting us experience na tayo'y ma-corner. Ma-corner. Yung wala ka nang malipusan, yung wala ka nang maharap na iba, wala ka nang maasahan, kundi ang Diyos na lamang. Yung kapag ang iyong inaasahan na lamang ay si Lord, hindi mo na makita yung pinag-aralan mo para asahan pa. Hindi mo na makita yung training mo. Hindi mo na makita yung pinag-trainingan mo, ay yun na. Di na ako makakaahon sa buhay. Nakapag-training ako din sa Garnay, sa Gayaan. Ako'y natulungan ni Garnay, ni Kuwan. Ang dami kong kilala, tapos ng training, wala pa rin. Di mo pwedeng asahan yan. Ang asahan mo yan, Diyos. And believe me, kapag sa Diyos ka na lang nakatingin, hindi na sa training, hindi na sa trabaho, hindi na sa negosyo, hindi na sa tao, malapit na ang himala mo. Anong nangyari kay Elijah? Balikan natin si Elijah. Pagdating niya po ng Saripat, ang na-encounter nga niya ay isang balo. Sabi ko nga sa inyo, buti na lang sana kung balong mayaman. Naku po, balo pala namang laskain na at mamamatay na. Alam nyo, kung titingnan po ni Elijah ay yung balo, mawawalan na siya ng pag-asa. Bakit? Paano ako matutulungan? Sila nga ilagay na ang loob. Lagay na ang loob na mamamatay na din sila. Hindi ako makakaramay lang din Paano mo aasahan na i-encourage ka ng isang discouraged na din? Hello? So, anong ginawa ni Elijah? Ang ginawa ni Elijah, tumingin siya sa kanyang Diyos. Hindi siya tumingin sa balo. Tumingin siya sa kanyang Diyos at sinabi, Lord, Lord na lang wala nang masabi, Lord. Sino po nakaranas na ng ganon? Yung pagtingin mo, ano ba yung mga balo, nire-represent ng balo sa buhay natin? Yung pagtingin mo sa wallet mo,
Napatingala ka na lang at sinabi mo, Lord. O kung yung napatingin ka sa bigasan ninyo at napatingala ka na lang at sinabi mo, Lord. Ano nire-represent ng balong sa buhay natin? Yung may tumatao po sa inyo at may iniabot na papel at pagtingin mo ay final notice ng Batilike. Kaya't napatingala ka na lang at sabi mo, Lord. Ano nire-represent ng balaw? Ang nire-represent ng baloy yung anything na pag tiningnan mo ay nakaka-discourage sa buhay. Yan ang nire-represent ng baloy. Kaya anong ginawa ni Elijah, hindi niya tiningnan yung balaw. Ayaw naman nga niyang masyadong makita eh. Bakit ko nasabing ayaw niya masyadong makita yung balaw? Pinalis eh. Di ba sabi sa story, anong meron ka sa inyo? Ako meron na lang ho akong kaunting langis at kaunting harina. Gagawin ko yung tinapay. Pag nagawa ko yung tinapay, kakainin namin mag-inat. Pwede na kaming mamatay. Sabi ni Elijah, gayon ka. Ate, bago pa pala yun, sabi ni Elijah, kuha mo ako ng tubig. Sabi ng balaw, sige, kukuha kita ng tubig. Nakita nyo, pinaalis niya. Ayaw nyo makita eh, parang gusto niya. Pagdating niya doon, sumalubong sa kanya yung baloy na mumulot ng patpat na panggatong. At siguro nakita na agad ni Elijah, Argang tutulong sa akin, Lord. Paano ko matutulungan? Ni gasoli, wala. Namumulot pa ng C8. Namumulot pa ng panggatong eh. Paano ko tutulungan na rin? Di habang siguro nag-iisip-isip pa siya at gusto niya mag-sink in sa kanya yung instruction ni Lord, di sabi na lang Inay, ikuha niyo nga muna akong tubig. At nung makapag-isip-isip muna ako, may mas-masan, tunay ng mga lugaring nasa utang kong aray. Sabi ng babae, ng balaw, sige, tikukuha kitang tubig. Ikuha mo na rin ako ng tinapay. Di ba? Kung kayo familiar sa story, yun ang sabi ni Elijah, kuha mo na rin akong tinapay. Ano ibig sabihin nun? Magtagal ka ha, huwag ka munang babalik, magtagal ka, ayaw kitang makita. Bakit sinasabing magtagal ka? Taggutom, mga kapatid, taggutom. Kaya matatagalan maghanap ng tinapay yung balaw. Bukod sa mahirap pa siya. Yun lang ibig sabihin nun. Kuha mo akong tubig. Samahan mo na rin ng tinapay. Ang ibig sabihin nun, magtagal ka. Huwag ka munang magpakita sa akin. Nakaka-discourage ka. Rico. Ano na sabi ng balaw? Katotohanan na kung ang Diyos ay buhay, ay gayon din naman ng katotoo na ako'y wala na akong maipakain sa iyong tinapay. Meron sa amin, kaunting harina, kaunting langis. At kaya nga't ako'y namumulot ng panggatong, ay lulutuin ko yon para sa aming mag-ina. At pag nakain namin yon, mamamatay na kami dahil wala nang susunod. Hihingin mo pa? Imagine ninyo, di lalong na-discourage yung isa. Ikaw naman na Elijah, lugaring nasa utang ko. Sige, sulong. Walis ka na muna sa paningin ko. Sige, lutuin mo yung sinasabi mo at ibigay mo sa akin. Sabi ng balaw, mahigpit itong propetang ito. Nasabi ko ng last night, hindi nakuha sa drama eh. Anong higpit? Alam nyo ga, na parehas nanampalataya yung dalawa eh. Nanampalataya si Elijah, nanampalataya rin yung balaw. Bakit? Hindi madali para doon sa balong sumunod sa propeta dahil laskain na. At hindi rin naman madali para kay Elijah na ipagawa yon, hingin, kunin ng pagkain ng balaw dahil napaka inconsiderate na noon. Na imagine nga naman, laskain na kukunin pa. Saan natin na-experience yung mga sitwasyong yan? Sa church. Kapag ka-giving na,
Oh. Pastor. Lord. Life group leader. Talaga lahat na binanggit eh. Tunay naman. Wala na eh. Ibibigay pa. Oh. Maaaring relate match kayo sa balo. At alam niyo po ba, ang inyong pastor, relate match kay Elijah? Yung ganamang sasabihin ko pa sa inyo, be faithful in giving what is due unto God. Kahit alam kong pandemic, kahit alam kong lockdown, kahit alam kong walang masyadong hanap buhay ngayon, kahit alam kong walang income, but still I will say to you, I will remind you, give unto God what is due unto Him. Hindi madali yun. Okay? Pero alam niyo, sabi ko nga sa inyo sa number 1, kapag uncomfortable feeling na, malapit na ang himala. And I want this church to experience miracle. Kaya even if it is so uncomfortable for me to remind you to give to God what is due unto Him, I keep on doing it. Bakit? Gusto kong makaranas ng miracle ang JA1 San Jose family. At kagaya ninyo, when you give to God, when you give, yung para kay God, and you feel uncomfortable, malapit na ang himala. Malapit na ang miracle mo. Amen? Okay. Gusto po ng Diyos na siya ang ating asahan. Gusto po ng Diyos na siya ang ating nasahin. Pinakagustuhin. Remember, nagturo si Jesus ng prayer at ang sabi niya, give us this day our daily bread. Nung sinabi ni Jesus, garniha, aray pattern ng pagpe-pray kay Abba Father. Pag nahingi kayo ng blessing, garine, give us this day our daily bread. Hindi tayo tinuro ni Jesus na, give us our monthly bread. Or give us our yearly bread. Or give us unli bread. Yan, mga Pilipino mahilig sa unli. Hindi ganun tinuro. Ang sinabi, give us our daily bread. Bakit daily basis ang paghingi? Alam niyo bakit? Para ipaalala, ipakita sa atin, kung sino ang nagbibigay. May tendency kasi na kapag lamsam, alam niyo kayo lamsam? May tendency kasi na kapag isang buhusan, i-enjoy na lamang ang ibinuhos at along the way, dahil matagal nga maubos at dahil madami, ay baka makakalimutan kung sino nagbigay. Pero imagine niyo yung araw-araw kang nahingi, ay reveal kung sino ang nagbibigay. Okay? Bakit gayon? Gusto ni God na laging ipaalala sa atin na siya ang nagbibigay kaya't siya ang nasahin. Siya ang nasahin. Amen? Kaya, church, kapag dumating ka na doon sa punto that God is all you need, your miracle is on its way. Hindi ko sinasabing intayin mo pa yung pagkakataong ma-corner ka. Masakit kasi yun. Yung aalisin na ni Lord lahat ng inaasahan mo, tatanggalin niya sa buhay mo. Hanggang wala nang ibang matira, kundi siya na lang. Masakit yun. Kaya, I pray na dumating tayo doon sa point ng buhay na huwag na nating intayin ma-corner pa tayo. I-corner tayo ni God. Magkusa na tayo. Magpa-corner na tayo kay Lord. Lord, oo nga't meron akong hanap buhay. Lord, meron akong trabaho, meron akong negosyo. Lord, meron akong pinag-aralang maganda, meron akong mga achievements in life, meron akong pamilyang nagmamahal sa akin. Meron ako ng mga bagay na ito. Pero Lord, gusto kong malaman mo, gusto kong linawin sa'yo, ikaw ang pinakakailangan ko.
Pag dumating ka na sa puntong yung kapatid, miracle na susunod. As I end, babalikan natin yung story ni Moses. Iniwan nila lahat ng meron sila sa Egypt at sumunod sa sinabi ng Diyos na dadalhin sila sa promised land. Everybody say, iniwan lahat. Iniwan nila lahat yon. At ito pong medyo nakakalungkot doon sa story, di ba? Na nung sila po ay nakakaranas na ng hirap, uncomfortable, at nagtatagal, at dumadami na ang dinidemand ng mga Israelites. Ano? Ano nga yun? Uncomfortable na, nagtatagal, dumadami na yung mga demands. Yan. Ano nga pansin ninyo? Dinala na sila sa corner eh. Biglang nagbago yung isip nung pero at sabi nung pero, teka, hindi po pwedeng basta na lang aalis yung mga Israelites na yan. Habulin natin at parurusahan natin, totodasin natin, ubusin natin ng mga yan. At ano nangyari? Hindi pa rin naman basta nawala yung uncomfortable feeling. Hindi rin naman sila napabilis. Matagal pa rin. At ganun pa rin, ang dami pa rin nilang demands. Stress na si Moses. And here comes the enemy. Here comes the chariots ng Egypt. Here comes the soldiers. ready na ubusin sila. At ito na, nakita na ng mga Israelites, parating na ang mga kalaban. At ano ang sinabi nila? Ito na nga ang sinasabi namin sa iyo, Moses. Ito na nga ang sinasabi namin sa iyo. Mabuti pang doon kami namatay sa Egypt kaysa mamamatay kami dito sa disyerto. Hindi man lamang kami mabibigyan ng maayos na libing. Alam niyo yun? Puro kung ano-ano agad ang nasabi. Pero si Moses, di na niya tiningnan ang sitwasyon. Di na niya tinitingnan at pinakikinggan ang mga nagre-reklamo niyang kasama. Ano kanyang ginawa? Tumingin siya sa Diyos. Tiningnan niya ang Diyos. At sinabi niya sa Diyos, pinagkatiwalaan niya ang Diyos at sinabi niya, Lord, ikaw na lamang ang meron ako ngayon. Ikaw na lamang ang meron ako ngayon. At nahati ang dagat na pula. Nagsimula ang Diyos na maghimala. Sila, ang buong Israel, that time, nakalakad, nakatawid sa dagat na pula. At hindi yun basta ganun lang, package yun. Alam naman natin story, nung nakalampas sila, yun namang mga Egyptians, pumunta din doon, at inalis ni Lord ang pagkahati ng dagat, nalunod ng mga Egyptians. Nawala ang mga kaaway, nawala ang mga kalaban. Maaaring may mga nandidistract sa iyo sa buhay mong ito. Maaaring merong mga nandidiscourage sa iyo. Maaaring merong mga mala Egyptian soldiers na nanggigipit sa iyo. Dinadala ka sa corner. Ito lamang ang gusto kong makita mo. Ang Diyos ang nagpadala dyan. Kasi in the Bible, it is written, the Lord changed the mind of the Pharaoh. So the Pharaoh, together with the soldiers, commanded the soldiers to pursue, habulin ang mga Israelites. Ako naniniwala ang Diyos na nagpadala niyan. Bakit? Para dalhin ka sa corner. Para dalhin ka sa corner. Para pakaranasin ka ng uncomfortable situation. Para mainip ka na. At para wala ka ng ibang tingnan at asahan sa buhay kundi siya, ang Diyos.
At pag nangyari na yon, magmi-miracle na si God. You will experience miracle, you will experience answered prayer, you will experience breakthroughs in life. At ito ang isa mo pa mapapansin. The enemy that is pursuing you, mawawala sa eksena. Mawawipe out. Bakit? Na-serve na nila ang purpose nila. Ano ang purpose ng mga nang-aape? Ano ang purpose ng mga nang-aaway? Ano ang purpose ng mga nang-corner? Para ipakita, iparealize sa atin na talagang sa mundong ito, wala kang ibang pwedeng asahan talaga ng buong buo at panampalatayaan, kundi ang Diyos lamang. Dadaling ka sa corner. So, church, umanda ka sa himala. Kung nakakaranas ka na ng uncomfortable na sitwasyon, kung naiinip ka na, sobra na ang tindi ng tukso para mainip na talaga at mag-give up na. At na-realize mo na talagang kung masarap at maganda ang himala, mas mahalaga pa rin ang magbibigay nito kundi walang iba kundi ang Diyos. Umanda ka sa himala. Miracle. Your miracle is on its way. Amen? So, tayo po ay worship. Hayaan natin na sa ating pong pag-worship ngayon, we will declare na si Jesus ang center ng ating mga buhay. Miracle in our lives ay magsisimula kapag ang sentro na ng isip mo, ng pag-asa mo at ng buhay mo ay ang miracle maker. Walang iba kundi si Jesus. So, pwede ba? As we worship the Lord, we will declare, Jesus, you are the center of it all. Amen. Let's worship the Lord. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Say Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's
always been you, Jesus. And nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. Every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus, you. At the center of it all. Lord, we worship you. Be the center of our life. We worship you. Love you, Lord. Praise God. Let's pray. Lord, salamat po sa inyong pagtuturo ulit sa amin ng mga bagay na amin nga pong napag-aralan ngayon. True Lord, we believe na kayo po ang nangusap sa aming lahat. Salamat po, Panginoon. Lord, we pray na sa tuwinang kami po ay nakaka-experience ng uncomfortable na pakiramdam, na kami po ay nasa mga sitwasyon ng aming buhay na hindi komportable. Remind us, O God, that your blessings, your miracle is on its way. Lord, sa panahon pong kami natutukso na mainip na, bumitaw na, mag-give up na sa mga pinaniniwalaan, pinananampalatayaan namin. Lord, we pray na biyayaan niyo po kaming patuloy ng kalakasan at kakayanan na patuloy naman ang palataya
At salamat, Lord, dahil ito po'y isang muring hint sa amin na kapag sobrang nantindi ng tukso para mag-give up at mainip, our miracle is on its way. Malapit na. Lord, we also pray na even if we're praying, asking for, expecting for that miracle to happen sa aming mga buhay, always remind us, O God, na ang maging heartbeat pa rin namin, ang maging bukang bibig pa rin namin, ang maging desire ng puso pa rin namin is not just the miracle, but the miracle maker. And that is you. Lord Jesus, we pray na patuloy nga pong kayo ang maging sentro ng aming mga buhay. Patuloy po naming ilagak ang aming pag-asa sa inyo. Miracle will happen, and miracle will only begin by knowing you, accepting you, and making you our Lord, God, and Savior ng aming mga buhay. Mangyayari at magsisimula ang himala kapag ikaw na ang sentro ng aming mga buhay. Salamat po, Ama. I declare na ang buong JA1 San Jose family at ang lahat ng naaabot ng tinig na ito, lahat ng nagjo-join ng aming online service na ito, will experience miracle after miracles in Jesus' name. Maraming himala ang mangyayari sa pangalan ni Jesus. Nagdideklara ako sa pangalan ng miracle maker, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus, na lahat ng nag-expect, lahat ng nagpe-pray, lahat ng humihingi ng miracle sa kanilang mga buhay, financially, physically, spiritually, even in their relationships, Lord, I am declaring, mangyayari po ang mga miracles na ito sa kanilang mga buhay in Jesus' name. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory and honor. At muli, sa inyong mga kamay, tinatagubilin ko po ang buhay ng bawat isa. Thank you so much, Father. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Praise God.